the connection between the living and the dead. We can pray for them. They can pray for us. They can also help us. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. When Jesus arrived in Bethany, he found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was near Jerusalem, only about 2 miles away. And many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary sat at home. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives and believes in me will never die." Do you believe this? She said to him, "Yes, Lord. I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang tanghali sa inyong lahat. Meron 3 magkakaibigan, sabay-sabay namatay. Pumunta sa langit. Excited sila makapasok sa langit. Sabi ni San Pedro sa kanila, "Papapasukin ko kayo, pero bago kayo pumasok, bibigyan ko muna kayo ng mga do's and don'ts. Yung mga dapat nyong sundin pagdating nyo sa pasok sa langit para masaya kayo dun." Okay? So meron kayong mga dapat gagawin at meron kayong dapat huwag gagawin. Sabi niya, kung may ginawa kami na hindi namin dapat gawin, ay, may masamang mangyayari sa inyo. Kaya binabalaan ko kayo, ha? Sabi ni San Pedro. Ano yun? Ganito yan, sabi ni St. Peter. Dito sa loob ng langit, maraming itik, yung kwak, 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 mga itik. Mahilig mag-alaga ng itik ang Ama. Kaya huwag niyong tatapakan ng itik. Kapag natapakan mo yung isang itik, mag-iingay yan. Kwak, 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 kwak. Pag nag-ingay yan, gagaya yung iba. So lahat sila nag-iingay. Ayaw ng Diyos yun. Magulo. Ayaw niya yung ganon. Kaya pag nakatapak kayo ng isang itik at nag-ingay yan, may masamang mangyayari sa inyo. Tandaan nyo yan. Huwag nyo tatapakan ng itik. Gawin nyo na lahat ng gustong gawin nyo. Huwag lang tatapak ng itik. Okay kayo? Yes, sir. Binuksan ng pinto. Naku, ang ganda sa langit. Ang sasaya ng mga tao, nagkakantahan mga anghel. Sugod sila para mga batang nagkakandirit. Enjoy na enjoy sila. Maya-maya mo, ito na, kwak, 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 kwak. Para ano nangyari? Pare, nakatapak ka ng itik. So ito na ngayon. Biglang may lumitaw na babae sa harapan nila. Ang pangit ng babae. Naku, Diyos ko. Yan, ganyan, di ba? Itinali yung kamay ng babae sa kamay niya, yung nakatapak ng itik. Sabay sila nawala, naglaho bigla. Sabi nung dalawa, ay ganun pala yun. Pag nakatapak ka ng itik, itatali ka sa isang pangit na babae. Forever and ever, kasama mo yun. Naku, laking dosa noon. Di ba, yung ganun. Okay, okay. Ingat tayo, pare, ingat tayo. So, nag-iingat na sila maglakad ngayon. Yung ganyan. Maya-maya mo nakalimot na. Eto na naman. Kwak, 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 kwak. Pare, nakatapak ka ng itik. Nakaw, may lumabas na babae. Pagkapangit na, madaldal pa. Nagsabay nagmumura. Yung ganun, di ba? Nako po. Ganyan. Itinali yung kamay niya doon sa babae. Nawala sila. Tsung! Sabi nung natira, naku Diyos ko, wala silang patawad.
Ang dami yata nilang reserba ng mga ganung babae dito sa langit. So sabi niya, ako'y mauupo na lang dito sa bangko. Papanoorin ko na lang lahat ng magagandang tanawin dyan at yung mga tao. At naupo nga sa bangko. Ando siya, nakaupo sa bangko. Mamaya-maya mo, eto na, kwak, 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 kwak. Hindi niya pinansin, hindi ako nakatapak, hindi ako nakatapak, bahala kayo sa buhay niyo. Yan. Kwak, 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 kwak. Biglang may lumitaw na babae sa harapan niya. Nakaw. Pagkaganda. Maputi. Yung gusto mo makasama, malambing at lahat ng gano'n. Ano. Tapos, eto na, kinukuha na yung kamay niya. Itinatali doon sa babae. Tuwan-tuwa siya. Pero natauhan siya. Sandali. Hindi ako nakatapak ng itik. Sabi ng babae, ako nakatapak. Huwag ko kayong mag-alala. Walang itik sa langit. Gawa-gawa ko lang yung kwento. Pero may langit. May langit. Nung panahon ni Jesus, pinagtatalunan nila, ano ang mangyayari sa tao pag yung mga una namatay na? Merong mga naniniwala, tulad ng mga Pharisees, na pag namatay ang tao, pupunta siya sa Diyos, sa langit. May langit. Merong mga naniniwala na walang langit. Pag namatay ang tao, parang aso na wala na. Yung ganun. Kasi wala namang binanggit si Moses tungkol dyan. Yan yung mga Sadducees. Ayaw nila maniwala. So pinagtatalunan pa nila. Kaya nung si Jesus, dumalaw siya kay Martha and Mary, patay na yung kanyang kaibigan, si Lazarus, 4 days ng patay na nakalibing, sabi ni Martha sa kanya, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Sinumbatan ni Martha, kasi hindi kagad dumating si Jesus eh. Kung nandito ka lang, sana hindi namatay kapatid ko. Parang nasumbatan niya si Jesus. Kasi magkaibigan talaga sila. So mabibiro mo, ika nga, kahit na gano'n, di ba? Yung sama ng loob, mailalabas mo. Ano sinabi ni Jesus? Your brother will rise. And Martha said, sa katapusan ng mundo, we will all rise. No. And Jesus said, Jesus did not explain. Hindi siya nagpaliwanag. At sinabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die. Do you believe that? Yes, Lord. I believe. Sa makatuwid, may langit. Kasi sinabi ni Jesus, ang kamatayan ay hindi isang katapusan. Ang kamatayan ay bagong simula. Death is not despair. Na parang sayang. Hindi. Bakit ka manghihinayang pagkatapos ng kamatayan? Kasama niya na ang Panginoon. Ang dami pa kasi niyang plano. Hindi mo naman kailangan magplano kung kasama mo na ang Diyos. Sayang yung kanyang yung kaligayahan niya sa buhay. Abay, kahit buong kaligayahan ay nasa langit ka, kakapiling ng Diyos. Ano pang problema? Wala na. So you don't even need these things. That is hope. That is a beautiful experience because there is heaven after death. Ayun yun eh. At yun yung binanggit kanina sa first reading. The souls of the just are in the hands of God. In other words, yung mga yumao, kapiling nila ang Diyos. At yun yung sinabi sa atin ni St. Paul sa second reading to the Romans. Di ba? We died with Christ. In other words, bininyagan tayo kasama ni Kristo. In other words, naniniwala tayo kay Kristo. Lahat ng sinabi niya, we rise with Christ. The point is, Jesus will never die again. And those who believe in Him will rise forever. Merong langit. At yan ang paniwala natin. Kung maganda ang kahihinatnan pala ng buhay natin, na ang kamatayan mismo ay hindi isang kapahamakan o katapusan, merong maganda tayong inaasam-asam, ibig sabihin yan, di mamuhay tayo, maganda ang buhay natin.
May kahulugan lahat ng ating nararanasan sa buhay nito. Masaya o malungkot, mahirap o madali, lahat yan. Parang kung nangako na siyang papakasalan kanya, kahit na hindi pa kayo kasal, masaya-masaya ka na, di ba no? Kasi ine-expect mo na eh. So masaya ka na. Pag ikaw nagluluto, hindi pa luto, pero nakasalang na, naghihintay ka na lang na maluto, masaya ka na, di ba? Kahit hindi mo pa kinakain, kahit hindi pa luto, hindi mo pa kinakain, masaya ka na ngayon kasi may inaasahan ka na. Ganun tayo. May inaasahan na tayong kabutihan, kagandahan, kaligayahan pagkatapos ito. Kaya masaya na ngayon ang buhay na to. Kaya kung malungkot ka, kung hindi mo matanggap yung nangyayari, kasalanan mo na yan. Ikaw na ang nag-decide na itapon mo yung buhay mo. Because there is heaven, light is always, always beautiful. Let us not throw it away. Let us not throw it away. Kaya nga meron tayong All Saints and All Souls. Alam niyo, okay pa ba kayo? Yun ang introduction eh. Okay. Kasi, simulat sa pulpa history, ang mga tao, pakiramdam natin, naniniwala tayong hindi naman tayo talaga iniiwan ng mga nangamatay. Okay? Merong mga ganyan. Kahit na anong relihiyon, the Greek mythology, Roman mythology, Egyptian mythology, here in Asia, Hinduism, Buddhism, and so on, naniniwala tayong konektado tayo sa mga patay. Kaya yung mga sinaunang mga tao, nagdiriwang sila pag ganitong panahon na yung namamatay ang kalikasan, malapit na ang winter, yung ganyan, naiisip nila yung mga nangamatay. So pinagdiriwang nila yung mga nangamatay. Ayan na, naglilinis ng bahay kasi babalik yung namatay. Ayan, naghahanda sila kasi babalik yung namatay. O naghanda sila, sino kakain? E di sila din. So ano ang nangyari? Yung kanilang paghahanda para sa mga patay, pagdiriwang nila ng patay, in the end, naging party. Nagpa-party lang sila palagi. Hanggang ganyan yung nangyari. Parang pagsasaya na lang yung ganyan yung nangyari. So, in the end, ang labo, ang gulo na. Nawala na ng saysay yung pagdiriwang sa kagandahan ng kamatayan at yung buhay ng mga nangamatay. Bali, wala na. Kasi iniisip na nila, mag-party na lang. Kaya anong ginawa ng simbahan? Para magtatag tayo ng kapistahan ng mga santo. Yung mga nagwagi, yung mga nasa langit na. All Saints Day. And as early as around 870s, meron ng All Saints Day na itinatag. Sa totoo lang, bago noon, may mga pagdiriwang na ang simbahan. Kaya lang sabog-sabog pa. Only around the year 875, itinatag, let us celebrate All Saints Day. Pangkontra doon sa mga, kung anong kalokohan na yung ginagawa nila. Eh yung mga tao, wala, matigas ang ulo. Nakasanayan tuloy-tuloy pa rin sila. So sabi ng simbahan, sige, kung ayaw nyo talaga mapatinag sa mga patay, di maggawa tayo ng kapistahan, All Souls Day. And this is already in the 10th century. Yun, na itinatag ang All Souls Day, ika nga. Ganun yun. In other words, tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo na konektado pa rin tayo sa mga patay. Pwede natin silang ipagdasal. Pwede tayo magmalasakit para sa kanila. At sila din, pwede silang magdasal para sa atin. So, konektado pa rin tayo sa kanila. Sino sa inyo dito ang may magulang na patay na? Okay. Ipinagdadasal nyo yung magulang nyo, kaya kayo nagsisimba ngayon Ba't kaya hindi ka magdasal sa magulang mo, sa tatay mong yumao? Yun yung ibig nating sabihin. The connection between the living and the dead. We can pray for them, they can pray for us. They can also help us. Kaya kung medyo problemado ka sa buhay, nagdadasal ka kay St. Jude, nagdadasal kay St. Teresa, pag may nawa kay San Antonio, lahat ng santo dinadasalan mo. Ba't hindi mo dasalan yung tatay mo? Humingi ka ng tulong. Hindi siya Diyos, Pero humingi ka ng tulong. Di ba?
Ganun yun eh. Kasimple, di ba? Kaya masaya ang ating buhay. Na kapag tayo nagsama-sama sa isang pamilya, kahit nakamatayan, hindi mabubuwag yan. We still help each other. Kaya ngayon, All Souls Day, ipagdasal natin yung mga yumao. Kaya ang mga patay, ipinagdiriwang, iginagalang, ipinagdadasal. Kung minsan dadasalan. Kaya iginagalang natin ang patay na hindi natin inililibing kung saan-saan lang. Inililibing natin sila sa Campo Santo, banal na lugar. At nung unang panahon, ang Campo Santo o sementeryo nasa tabihan ng simbahan or sa likod ng simbahan. Kasi nga, ibig sabihin nun, yung mga buhay na nagdadasal pa doon sa loob ng simbahan, konektado tayo doon sa mga patay. Huwag natin silang kakalimutan. Sa mga lumang simbahan nga, lalo na sa probinsya, di ba may mga nakalibing sa loob ng simbahan, sa mga pader ng simbahan. Yun yung ibig sabihin nun. Huwag natin silang kakalimutan. Alam mo bakit? Hindi ka rin nila kinakalimutan. Kaya pag hindi mo sila pinagdasal, dadalawin ka mamaya.